Hello mga kaibigan, mga kaigsunanan, kapatiran, our friends all over the world. Nandito na naman tayo sa harap ng ating isa sa pinakamalupit na resource persons pagdating sa opinion, statements at analysis para sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa West Philippine Sea, yung iringan dyan sa bansang China at ating bansang Pilipinas. May naputulan nga rin ng daliri. Ba yun? Ng lasa, Ayungin Shoal ba yun? Parang ganon. So, ang guest natin ngayon ay si Bishop Romy Salcedo dahil bilib ako sa taong to. Sir Bishop, ano ba sa tingin mo, yung mga statements ba ng ating Pangulong BBM, Bongbong Marcos Jr. ay pabor ka ba na hindi tayo magpapaano sa China? Ano ba yan? Kasi baka mamaya girahin tayo ng China at ang tanong ko dito, kakampihan ba tayo ng mga kano? Ano sa tingin mo, Bishop? Una-una po, itong si Digong, tinawag niya na weak leader, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Weak leader daw. Pero actually, siya ang pinaka-weak leader sa lahat ng weak leader, si Digong. At ang ating Pangulo naman, Bongbong Marcos, ang pinakamatapang sa lahat ng Pangulo. Kasi hindi siya natakot na ipagtanggol ang ating West Philippine Sea. Sabi nga niya sa kanyang payag, walang sino man dayuhan na pwedeng kumuha kahit isang pulgada sa pag-ari ng bansang Pilipinas. An inch. An inch. Hindi siya papayag na talagang masakop tayo ng sinumang bansa. At dito, talagang pinangatawanan niya na ang West Philippines, sa atin naman talaga. In fact, nanalo nga tayo sa arbitrary. Ngayon, sabi ni Digong, piece of paper lamang daw yon. Sabi, total, tubig lang naman yan. Bigyan natin sa China, bigyan natin para wala ng gulo, wala ng away. Doon pala makikita mo na ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ating Pangulong Marcos, napakalaki ng pag-ibig sa bansang Pilipinas. Hindi papayag siya na ang sinumandayuan kukuha ng kahit na kapirasong bagay sa ating lupa. Pero si Digong, pinamimigay niya. At ang katunayan ng pamimigay niya, sinabi mo niya, siya nagalok sa China. Gusto niyo maging probinsya na lang ninyo Pilipinas. Malaking kagaguhan yung pinagagawa ni Digong. Dito pa lang, pinakikita na niya na wala siyang pag-ibig sa bansang Pilipinas. Yung kanyang paghalik-halik sa wat-tawat, kung lamang yun, arte lamang yun. Ngayon, dito sa West Philippine Sea, talagang sa atin ito. At dito, kaya ito pinag-interesan sana kasi ito ang passageway ng mga iba't ibang kalakalan sa mundo na dito dumadaan talaga. Kung makukuha ng Pilipinas ng China, ng West Philippine Sea, magiging napakayaman lang sapagkat sisingil na lahat ng bawat nagdadaan doon, nagayawat dito ng mga ship sa kalakalan, sa trade. Hindi pwede yun. Kasi sila makinabang, hindi tayo lang makinabang sa bansang Pilipinas. Tsaka napakayaman ng ating karagatan. Nasa atin ng mga oil, nasa atin ng mga yamang dagat, malaking. Napakayaman talaga natin karagatan. Kaya ito, pinag-interesan ng China. Kaya lahat ng bagay gagawin lang. Pero hindi sila magtatagumpay. Kaya bilib ako sa ating Pangulong Marcos kasi talagang nakipagkaibigan talaga siya sa malakas na bansa sa Amerika, sa iba't ibang bansa na talagang nagpahig na suporta sa atin na ano man ang mangyari, pagtatanggol nila tayo. Kaya nga, ang China, hindi tayo magagawang sakupin, hindi tayo pwedeng giyarain yan. Kasi, handa tayong pagtanggol ng Amerika talaga dito. Paano kasi superpowers. Ito, Bishop sa tingin ko lang, halimbawa, girahin tayo ng China dahil napuno ng China. Siyempre, lapit-lapit ng Pilipinas sa China. Baka mauna ang Metro Manila, yung Caloocan. Kasama yan. So, pero ginawa kasi ni Tatay, opinion lang naman to, Bishop. Ginawa ni Tatay Digong araw, joint venture daw. At pero ngayon, parang nawala yung joint venture, parang hindi pwede, amin to sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Ang panganib lang kasi dyan, Bishop, baka tirahin tayo bigla ng China. At hindi tayo kakampihan ng Amerikano. Ano ba? Sa tingin mo, kakampihan talaga tayo?
Huwag po kayo mag-alala. Unang-una, ni isip, ni pagtatangka, hindi tatangkayin ng China na tayo ay garahin sapagkat mauubos sila. Sapagkat ang mga missiles, wala sa mundo, no, ang China. Mabubura sila sa mapa. Dahil walang tatalo sa kapangyarihan ng Amerika when it comes to nuclear weapons, to missiles, mga sandat, makabago. Hindi sila mananalo talaga. Nakatutok na sa kanila. Isang galaw lamang lang, mabubura sila sa mapa. Kaya alam ng China yan. Alam ng China na protektado ng United States of America, ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Australia, Canada, di ba? Nakakampi natin. Kaya hindi sila magtatangka. Hindi sila magtatangka. Yun lamang na Taiwan, hindi na pwedeng basta-basta kukunin sapagkat pinagtatanggol ng Amerika. Doon pa lamang makikita natin nasa Taiwan pa lang, hindi sila magtatanggol pa. Mas more sa Pilipinas. Saka nabasa ko sa historya, ewan ko lang kung mali, tama ako walang historya ang China na nagigera. Sila yung ginigera. Kinira yata siya ng Hapon nung unang panahon. Pero never ang China na nanggigera kasi parang outside world sila. Ang gira nila sa loob lang yata. Kaya nga, dito pa lang makikita mo na talagang ni tangka, ni pag-iisip, hindi nila isipin na gigerahan tayo. Tsaka maraming Chinese dito. Panduduro. Ang ginagawa ng China sa Pilipinas, nambubuli sila, dinuduro lamang na tayo. Bumigay si Digong. Kaya tuwan-tuwan China. Dahil bumigay si Digong. Pero ang pagkakamali ng China, hindi nila napanatili si Digong sa power. Ngayong si President Marcos na ang nandito sa ating bansa bilang Pangulo, wala nang sinumang superpower na magtatangka sa Pilipinas sapagkat may panindigan nating Pangulo. Walang mangyayari. So, sabihin, pabor ka talaga dyan sa mga... Pabor na pabor ako. Even an inch of... Pabor na pabor ako doon. Naniniwala talaga walang mangyayari sa anumang pagtatangka. Lalo na China, wala sila. Pero parang nanahimik si BBM ngayon na tungkol doon sa kasong na putulan ng daliri yung sundalo ba yun? Parang tahimik siya ngayon. Ang ating Pangulong Marcos, tahimik talaga yan. Hindi niya ibinubulgar ang kanyang mga plano, ang kanyang mga inisip. Pero isang bagay na sinasabi niya, hindi niya papayagan na sino naman dayong bansa ang makikialam sa Pilipinas, ang sasakop sa Pilipinas. Hindi siya papayag talaga. Yun lamang. Pero lahat ng strategy, lahat ng plano, nasa isip niya yan. At meron ba naman sekretong pinapaalam, lalo na patungkol sa kinabukasan ng ating bansa. Siyempre, magugulat lamang tayo. Pero actually, nakikita natin ang kanyang ginagawa. Talagang lahat ng pagmasabayan, pagkupusayan, pagtulong sa bayan, ginagawa niya talaga. Na walang halong pagkunwari, walang halong pandare. Tsaka si Marcos, hindi magnanakaw yan. Dahil actually, ba't siya magnanakaw? Siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Siya malapit na yung siya ang richest man all over the world. Maging sa mga presidente sa buong mundo, siya ang pinakamayaman. June 30 ang SONA, State of the Nation Address. Yes. Abangan natin yan. So, malalaman natin kung ano istanya tungkol dyan sa West Philippine Sea. Abangan natin. Tsaka yung mga... Bari doon, sabi nila 5% na lang daw ang utang ng Pilipinas. Kaya nabayaran na raw ni BBM yun nga, yung iba. Lahat ng ninakaw ni Digong, binulsa ni Digong, ang Pangulong Marcos ang nagbabayad. Diyan mga makikita na ayaw ng ating Pangulo na meron tayong utang sa kanyang bansa. Kasi tayo nga dapat magpapautang dahil tayong pinakamayamang bansa sa buong mundo. No doubt about it. Tayong the richest nation in the world. Ang ito pa inisip ko, Bishop. Ang bawa, matuloy yung gera dyan sa West Philippine Sea. Di ba, involved yan yung Vietnam, Taiwan, Malaysia. Maraming nagkiklim dyan di ba? Pag nag-gera, siyempre, kakampihan din ng China ng Russia at North Korea at yung mga communist countries in the world, ano? Mukhang malaking gulo. Hindi, kasi actually ang Russia wala na ring power. Yun lamang Ukraine, hindi nila napasuko Tagal na, no? May ilang taon na? Hindi na, tapos na ang kanilang... Dalawang taon na yata, hindi pa nila matalo-talo ang Ukraine. Akala ko nga, amigo, dati... Sumuko na ang Russia sa Ukraine. Mga 1 month lang tong Ukraine, wala na. Wala na. Hindi, kasi suportado yata ang... Suportado pa rin ang Amerika. Yung NATO. Meron na raw doon In other words, walang magagawa ang China, ang Russia, dahil ang buong mundo nakapanig sa katarungan. Lapit na amigo. Yung EDCA, alam mo yung EDCA?
Ano ibig sabihin nun? Yung EDCA, yung ating relationship sa Amerika, yung naglagay daw ng mga base EDCA dyan military, sa West Philippine Sea ba yun? Hmm. So hindi ba magti-trigger rin ng giyera dyan? yun ang magti-trigger ng pagkatakot ng China. Ayun. Na talagang wala silang laban. So hindi sila papalag dahil hindi sila papalag. pag gumawa sila ng kasalanan. One force move na gawin ng China, yari ubus sila. Ubus Ah. sila. Kasi nga, yung ito, narinig ko ito mga 4 years ago yata o 3 years ago, na matindi pala ang drone ng Amerika. Kasi laki lang ng bangaw. Alam mo yung bangaw, yung langaw na malaki? Nagpadala doon sa military facilities ng China. Nagulat ang China na may bangaw na parang kakaiba. Hindi ito bangaw, so drone. Grabe ang technology ng Grabe ang technology. US. So hindi talaga obra, no? Walang- Yung sabi mo kanina, yung Russia, ang liit-liit ng Ukraine, hindi niya Oh, mapasok. yun doon pa makikita mo na wala siyang So hindi wala talaga silang totoong malakas ang Russia, no? lakas. Hindi totoong malakas, pati Parang China ano lang, wala. Pananakot lang, ano lang, Puro style sila lang. panduduro lang. Mm. Pambubul lang, pero wala silang ibubuga. Kasi ito pa si Kim Jong-un. Jong-un ba yun? Yung North sa Korea? North Korea. Wala yun. Napaka parang hirap ng bansa nila. Mga tao daw doon, parang one day, one eat lang daw doon. 2 times a week. Bawal ang internet. Bawal tumawag sa ibang bansa. Nakita ko yun, ano? Tapos payat ng mga tao kasi kulang sa chicha. Kaya, Siyempre, tutulong yan sa China, North Korea, Russia, sino po yung mga communist country. wala na. Baka Iran, baka tumulong din ang Iran. Wala nang magagawa. Hindi rin obra sa Amerikano. Ibang level ang Amerika talaga. Kailanman, ang kasamaan, hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Hmm. Ang demokrasya, lagi mananaig yun sa komunismo. Hindi mananalo. Kung paano ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, yung si Satanas, kayang-kayang itapon sa pinakailalim na dako ng mundo, sa kailaliman, sa dagat-dagatang apoy. May pwesto na. Walang mananalo sa Diyos at walang mananalo sa mga anak ng Diyos. Hindi niya pababayaan. So, ibig sabihin itong... Ang kabutihan hindi magtatagumpay, ang kasama hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. So, lahat na moves na yun ni BBM, Good. ating mahal na Pangulong Presidente ngayon, Very good para sa akin. ay okay lahat sa yon. Okay lahat sa akin. Yung stand niya dyan sa West Philippine Sea, Very good. yung kanyang mga economic policies, mga foreign policy, Lahat. approve ka dyan. Approve ba? Kaso parang kinukontra nung kapatid niya si Amy. Hindi Sabi naman mo nga niya, nung nakaraan, si Aimee, hindi naman siya anak ni President Marcos. Anak siya ni Lacson. Pero Kaya, half-sister pa rin. Half-sister siya. Hindi pure. Oo. Kaya si Aimee, Para magkaiba mukha, no? hindi nakakapagtaka Baba na niya. lumaban siya sa mga tunay na anak na President Marcos. Dahil siya, ampun lang siya, inampun lang Si siya ni... Bongbong kasi at saka si Irene, magkamukha, no? Yung medyo chinito. Si Aimee, ampun lang ni President Marcos. Tinanggap lang na anak dahil kay Melda. Parang stepfather pala niya. Stepfather lang niya. Si Hindi siya dugo ni Marcos. Apong Lakay. Wala siyang dugo ni Marcos. Meron siya dugo ni Lacson. At ni Imelda, of course, no? Kasi naunahan, parang girlfriend yata si Imelda nung araw. Pinastruck ni Apo Lakay. That is another story. Kunting marites to, no? Bishop. So, ano pa masasabi mo dyan sa West Philippine Sea? Siyempre, maging kakampi natin Ang West Philippine Sea Australia, Canada. ay sa atin, sa Pilipinas. Walang makakagaw niyan. Kasi yung Atin nautical yan. miles sa international law, atin talaga yan. In fact, pinabura ng lahat ng mga bansa sa mundo na atin talaga At saka yan. may desisyon natin, di ba? Ang China lang ang umaangkin. Na pinabura ni Digong, papel lang yan, wala yan. Diyan mo makitang napakademonyo to si Digong. Walang pag-ibig sa bayan. I see. So anong masasabi ngayon dyan tungkol sa ano? Sa ating mga kababayan, ng ating President Marcos at saka si Tatay Digong. Sa ating mga kababayan, napakamapalad natin sapagkat ang namumuno sa atin ay Sang Marcos na sabihin nating padala ng Diyos para sa atin. Okay. So, approve na approve ka. Approve na approve ako sa ating Presidente Marcos. So, hintayin na lang natin ang SONA ngayong June 30, no? Okay. Di ba? Kung ano man. So, sige, Bishop Romy alias Mayor Lim. Ang ganda talaga ng banat mo at paliwanag mo dyan sa West Philippine Sea, ano? Sa atin yan. Talagang believe ka sa ating
Yes. Presidenting Bongbong Marcos. Yes. Kumbaga sa pinaglalaban lang niya ang karapatan natin Tama. bilang may-ari ng lugar na yan. Atin yan. Siguro napakayaman talaga ng mga meron dyan. Pinakamayamang bansa sa buong mundo ang Pilipinas. Yung Philippine Sea, baka may dyan, mga langis o whatever, no? Actually, ang Pilipinas yan ang land of Ophir. Yun. Sa biblical yan. Tayo ang land of Ophir. O nga, dapat sana siguro, bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ay wala na ako nakikitang nagpapalimos sa sidewalk. Wala na. Durugo ang aking puso. Nadudurog pag nakikita ko, Bishop. Palagay ko. Bakit ganun? Tama siya. Sabihin mo, sindikato sindikato kung sindikato. Actually, Kasamahan pa rin, yung biktima pa rin ng kahirapan niya. Actually, ang may kasalanan patungkol sa paglaganap ng mga beggars, mga street children, mga mayor ng bawat syudad. Sila ang dapat mangangalaga doon. Halimbawa, sa Maynila, maraming pulubi. Mayor ng Maynila ang mananagot doon. Sa Caloocan, maraming pulubi. Mayor ng Caloocan mananagot doon. Hindi ang Pangulong Marcos. Pero wala Marcos. naman silang pakialam, Oo. Kasi nasasagupan lang yun eh. Kaya ang mga korap dyan, mga mayor ng iba't ibang mga syudad, kasi ang daming pulubi sa kanila, okay lang sa kanila. Dapat Yung mga magnanakaw din yan eh. Dinadampot dapat yan. Tapos tinitingnan ko anong pwedeng gawin para wala nang pulubi. Masakit sa mata. Kaya nga mga minamahal kong kababayan, huwag nating sisihin ang ating Pangulo kung lumalaganap ang maraming kahirapan, mga pulubi sa bawat syudad. Ang may problema doon, ang mga mayor, na dapat hindi sila papayag na mayroong mga pulubi sa kanilang mga lugar. Pinapayagan nila kasi yung para sa mga pulubi, kinukurap nila. Okay, so very well said, no, Bishop. So, another minute para sa parting words mo about West Philippine Sea. Dagdagan mo pa. Mga minamahal kong kababayan, ang West Philippine Sea ay sa atin. Ito ay tinitindigan nating Pangulong Marcos. Kaya ngayon pa lamang, huwag na tayong mababala na sino man makakagaw pa dyan. Walang makakagaw sa West Philippine Sea. Saan mong bagay, anumang bagay ng karagatan na pag-aaral natin, sa atin yan. Hindi pwedeng agawin ng iba. Hindi tayo papayag. Okay. Maraming salamat, Bishop Romy Salcedo alias Mayor Lim, Okay. Nabuhay ulit si Mayor Lim, mga kaibigan. So, ayun, nasa inyo na mga kababayan kung anong stand nyo dyan sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Bishop Romy, huwag tayong mabahala o huwag tayong mag-alala kung tirahin tayo ng China kasi nandyan naman ang ating big brother na si Uncle Sam. May Canada, may Australia, may Britain pa. Yung mga yan, nalakas. Meron pa tayong South Korea, meron pang Japan. Mukhang hindi naman ubra sa atin ng China. Taka hindi siguro gagawin ng China lusubin tayo. Walang laban. Dahil isang pagkakamali, tunaw. Mabubura sa mundo ang Mabubura China. sila sa mapa. Almost 2 billion ang dyan. Ubus sila. O yan. Uy, di aray ka? Dumating na si Archbishop. Naka-interview. Okay, so maraming salamat mga kaibigan. Ito pa rin si King Prince para sa Travel 369. Isang, ano ba tawag nito? Isang controversial na issue sa West Philippine Sea. At sa harap ko na naman ng ating malupit na komentaryo. Dating DZR, di ba? Supervisor ng Radyo ng Bayan. At dating bossing ni Corina Sanchez, si Bishop Romy Salcedo alias Mayor Lim. Maraming salamat, Bishop, sir. Salamat din po. I-advertise ko muli, siya po ay nagkakasal. So kung gusto niyo magpakasal, mag-comment na lang kayo sa aking Travel 369. Maraming salamat mga kaibigan. God bless us all. To God be the glory. God is good.